Hindi kailangan ni Cleopatra ng halik para magpaalab ng damdamin. Hindi niya kailangang hipuin ang balat para mapasunod ang mga hari. Isang sulyap lang at ang buong mundo ay lumuluhod sa katahimikan. Siya ang babaeng hindi nananakop ng katawan kundi ng isipan. Sa bawat salita, nagtatago ang lihim. Sa bawat ngiti, may bitag na hindi mo namamalayan. At iyon ang tunay niyang kapangyarihan. Ang gawing pagkahumaling ang kawalan ng pisikal na ugnayan. Dito mo mauunawaan kung paano niya ginawang sandata ang emosyon, kung paanong sa bawat pag-alis niya ay mas lalo kang nahuhulog. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mong ang pagnanais ay hindi nagmumula sa paghipo, kundi sa isiping hindi mo kailanman siya lubos na makakamtan. Aralin 1, ang mahikanang hiwaga, ang kapangyarihan ng hindi ganap na pagpapakita. Alam ni Cleopatra na namamatay ang pagnanais kapag nawala ang hiwaga. Sa simula pa lamang, nauunawaan na niya ang katotohanang hindi kailanman mauunawaan ng karamihan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pagpapakita ng lahat, kundi sa pagtatago ng sapat upang ang iba ay mapilitang magtanong, mag-isip at mangarap tungkol sa iyo. Hindi niya inaalok ang katiyakan, nagbibigay siya ng pagdududa. At sa pagitan ng mga tanong na iyon, doon sumisibol ang pagkahumaling. Ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay hindi kailanman lubos na nakatitiyak kung sino siya. At dahil dito patuloy silang nabibitag sa pagnanais na tuklasin pa. Ang hiwagang iyon ang unang hakbang patungo sa emosyonal na pagkaadik. Kailangang hindi ka maging bukas na aklat, kundi isang kasulatang nawawala ang ilang pahina. Sa panahong ginagalawan natin ngayon, kung saan ang lahat ay naglalantad ng kanilang buhay sa publiko, ang sino mang marunong magtago ay nagiging kakaiba at ang kakaiba ay nagiging kaakit-akit. Si Cleopatra ay bihasa sa sining ng katahimikan. Kapag siya'y tinitingnan, parang may mas malalim pa sa kanyang mga mata, mga lihim na hindi mo mababasa, ngunit ramdam mong umiiral. Ito ang unang aral niya. Ang hiwaga ay hindi pagpapanggap. Ito ay pagpipigil. Kapag ibinulgar mo ang lahat ng bagay tungkol sa iyong sarili, nawawala ang puwang para sa imahinasyon. At kapag tumigil ang pag-iisip ng tao tungkol sa iyo, tumitigil din ang kanilang pagnanais. Tingnan mo si Julius Caesar, ang pinakamasigasig na pinuno ng Roma, nakayuko sa harap ng isang babaeng hindi naman pinakabata, hindi rin pinakagandahan ayon sa pamantayan ng kanyang panahon, ngunit siya ang pinakanakamamangha. Hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang kawalang kasiguruhan. Sa bawat kilos niya, may halong kabalintunaan, malambing pero mapanganib. Tahimik ngunit mabagsik. Hindi niya kailanman ipinakita ang lahat ng iniisip niya. Lagi siyang may iniiwan para isipin ng iba. At sa tuwing inaakala ng isang lalaki na naiintindihan na niya si Cleopatra, bigla siyang magbabago. Parang aninong naglalaho kapag akala mo'y abot kamay na. Ayon sa mga modernong pag-aaral sa psikolohiya, ang ganitong uri ng ugali ay lumilikha ng tinatawag na dopaminergic loop, isang paulit-ulit na siklo ng pag-asa at pagkabigo. Sa tuwing may misteryo, ang utak ay nagpapalabas ng dopamine, ang kemikal ng pagnanasa. Si Cleopatra, kahit walang alam sa mga terminong siyentipiko, ay eksperto dito. Nagiiwan siya ng mga palatandaan, mga paanyayang walang kasunod, at mga sandaling hindi natatapos. Kapag ikaw ay nagtataka, ikaw ay nagiging sabik. Kapag ikaw ay sabik, ikaw ay nagiging alipin ng sariling isipan. At doon nagsisimula ang pagkaadik sa mga puwang na sadyang iniwan niya para punan mo ng imahinasyon. Ngunit mahalaga ring maunawaan, ang hiwaga ay hindi panlilinlang. Ito ay kontrol sa ritmo ng iyong paglabas ng impormasyon. Kapag natutunan mong pamahalaan ang iyong paglalantad, kung kailan ka magsasalita, kung kailan ka tatahimik, nagkakaroon ka ng kapangyarihang humawak ng atensyon.
Si Cleopatra ay hindi kailanman nagmamadali sa mga usapan. Bawat sagot niya ay may agwat, bawat titig ay may bigat. At sa pagitan ng mga patlang na iyon, ang isip ng kausap niya ang siyang gumagawa ng kwento. Iyan ang sikreto. Hayaan mong ang imahinasyon ng iba ang magtrabaho para sa iyo. Ang praktikal na aplikasyon nito ay simple ngunit marahas sa epekto. Kapag nakikipag-usap ka, huwag mong ibigay ang lahat. Sagutin mo ng kalahati, iwanan ang natitira sa hangin. Kapag may nagtanong tungkol sa iyo, ngumiti lamang at palitan ng tanong. Ang hiwaga ay hindi kawalan ng sagot, kundi sining ng tamang panahon. Sa mga mensahe, huwag agad tumugon. Sa bawat pagkakataon, siguraduhing may puwang ang paghihintay. Ang paghihintay ang pinakapundasyon ng pagnanais. Isang halimbawa nito ay kung paano ginagamit ni Cleopatra ang kanyang mga paglitaw sa publiko. Hindi araw-araw, kapag siya'y lalabas, may kahulugan. Ang kanyang pananamit, pabango at mga kilos ay hindi basta pagpapaganda, ito ay komunikasyon. Ang bawat kulay at galaw ay may mensaheng nakatago. Kaya't sa tuwing siya'y nawawala, ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa kanya. At sa tuwing siya'y lumilitaw, ang mundo ay humihinto. Ang kanyang hiwaga, ang kanyang korona, at ang kanyang katahimikan, ang kanyang trono. Sa modernong panahon, ito ang dapat mong maunawaan. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ang katahimikan, kapag ginamit ng may tiwala sa sarili, ay nagiging tunog na mas malakas kaysa sigaw. Kapag ikaw ay tahimik ngunit sigurado, nagkakaroon ka ng presensyang maramdamin. Ang mga taong palaging nagpapaalam kung sino sila ay madaling kalimutan. Ngunit, ang mga taong hindi mo lubos na maunawaan, sila ang mananatili sa iyong isip, sa iyong gabi, sa iyong pag-iisa. Si Cleopatra ay hindi kailanman naging malinaw, at dahil dito, siya ay naging walang hanggan. Ang misteryo niya ay parang dagat. Kahit makita mo ang ibabaw, alam mong may malalim na panganib sa ilalim. Kapag natutunan mong gamitin ang hiwaga tulad niya, ang sining ng hindi ganap na pagpapakita, makikita mong hindi mo kailangang hawakan para mapasunod. Hindi mo kailangang halikan para mahumaling. Ang kailangan mo lang ay maging palaisipan. At habang sinusubukan ng iba na lutasin ka, unti-unti silang nagiging bihag ng sarili nilang kagustuhan. Ang unang aral ni Cleopatra ay ito, maging salamin ng kanilang imahinasyon, hindi ng iyong sarili. Dahil kapag natutunan mong ipakita lamang ang sapat para magtanong sila, magsisimula kang magkaroon ng kapangyarihang hindi nila kayang ipaliwanag. At sa sandaling ikaw ay maging tanong sa kanilang isip, magiging kasagutan ka rin sa kanilang pagnanasa. Aralin 2, ang sining ng pagpaparamdam ng pagkapili, ang lihim ni Cleopatra sa paglikha ng pagkaadik sa sarili mong presensya. Hindi kailanman humingi si Cleopatra ng atensyon. Ginawa niyang pribilehiyo ang pagtanggap nito, habang ang iba ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagsisilbi o pagbibigay. Siya ay nagbigay ng isang bagay na mas bihira, ang pakiramdam na ikaw ay pinili. At kapag naramdaman ng isang tao na siya ay pinili mula sa milyon, nagiging adiksyon ito. Ang ego ng isang nilalang ay lumalago. Ang puso'y nagiging alipin. Dahil sa likod ng bawat ikaw lang, may pagnanais na maramdaman muli ang ganoong halaga. Alam ni Cleopatra na ang pinakamabisang droga sa mundo ay hindi alak o halik. Ito'y pag-amin ng isang nilalang na ikaw ang dahilan ng kanyang mundo. Kapag nakaharap niya si Julius Caesar, hindi niya kailanman ipinakita ang pagiging tagahanga. Sa halip, kumikilos siya bilang kapantay, kung minsan higit pa. Ngunit sa mga sandaling tinitingnan niya ito, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ito simpleng paghanga, kundi pagkilala. Isang sulyap na parang nagsasabing, alam kong may tadhana ka at ako ang saksi rito. Sa bawat salitang iyon, pinalalakas niya ang ilusyon ni Cesar na siya'y hinirang ng mga Diyos.
Kapag naramdaman mo na may nakakita ng kadakilaan mo bago mo pa ito mapatunayan, mahirap nang hindi mahalin ang taong iyon. Ang mga modernong psychologist ay tumutukoy dito bilang mirroring of ideal self. Ang pagbabalik sa isang tao ng imaheng gusto niyang makita sa sarili niya. Ginagawa itong sandata ni Cleopatra. Sa bawat pag-uusap, inuulit niya ang mga salitang pumapabor sa pananaw ng kausap niya. Sa halip na kontrahin, dinadaluyan niya ng kumpirmasyon. Kapag sinabi ni Cesar na siya ay ipinanganak upang baguhin ang daigdig, hindi siya tumatawa. Tinitingnan niya ito na parang isang propeta. Kapag si Marco Antonio ay nagbubunyi ng kanyang lakas, sinasabayan niya ito ng lambing na nagmumula sa paggalang. Ang mga lalaking ito ay hindi lamang umibig kay Cleopatra. Umibig sila sa sarili nilang imahe na ibinabalik niya sa kanila. Ngunit may mas malalim pa rito. Sa pagitan ng kanyang mga papuri ay may tinig ng hamon. Hindi niya hinahayaang masanay sila sa pagpupuri. Kapag masyadong kampante ang isa, nagiging malamig siya. Kapag sila'y nadadala ng pagmamataas, binabalik niya sa realidad sa pamamagitan ng mga salitang tila matamis ngunit may lason. Marami ang malakas, ngunit iilan lang ang may tapang harapin ang sarili. Sa ganitong paraan, ginagawang kompetisyon ng mga lalaki ang kanyang pagmamahal. Gustong-gusto nilang mapatunayan sa kanya na sila nga ang pinili. Ang ganitong halo ng pagkilala at pagdududa ay bumubuo ng eksaktong siklo ng emosyonal na adiksyon, pag-asa, kasiyahan at takot. Isipin mo, sa bawat oras na nakakaramdam tayo ng pagpapatibay mula sa taong hinahangaan natin, ang utak ay nagpapalabas ng dopamine. Ngunit kapag bigla tayong nakararanas ng malamig na pagtrato mula sa parehong tao, bumababa ito at tayo ay nagugutom sa atensyon. Si Cleopatra, parang doktor ng emosyon, ay marunong magbigay ng eksaktong dosis, hindi sobra, hindi kulang. Sa ganitong paraan, nagiging source siya ng emosyonal na balanse ng kanyang mga kalalakihan. At sino ba naman ang gustong iwanan ang pinagmumulan ng sarili nilang kaligayahan? Ang kanyang estilo ay hindi pagmamaniobra lamang, kundi sining. Kapag nagsasalita siya, hindi kailanman sa paraang tuwiran. Ang bawat papuri ay tila parirala mula sa orakulo, puno ng simbolo at pananampalataya. Baka ikaw ang tangan ng mga bituin, sasabihin niya habang ang kanyang mga mata ay parang naglalaro ng apoy. Walang direktang kumpirmasyon, ngunit may damdaming hindi mo matatakasan. Baka nga totoo. At sa sandaling maniwala ka na tadhana ang naglapit sa inyo, hindi mo na kayang lumayo. Ngunit bakit napakalakas ng epekto nito? Sapagkat sa ilalim ng bawat puso ay may lihim na paniniwala na tayo ay espesyal. Ang sinumang nagpapatunay nito ay nagiging droga sa ating sistema. Alam ito ni Cleopatra. Ginagawa niyang paniniwala ng bawat lalaki na siya'y may alam na sila'y natatangi at siya lamang ang nakakakita niyon. Sa tuwing ipinaparamdam niya ito, lumalalim ang tanikala. Hindi mo kailangang sumigaw ng mahal kita para paibigin ng iba. Ang kailangan mo lang ay ipadama sa kanila na sa iyo nila natatagpuan ang pinakatunay na bersyon ng kanilang sarili. Sa modernong panahon, maaari mong gamitin ang aral na ito sa anumang ugnayan, romantiko man o propesyonal. Ang sining ng pagpaparamdam ng pagkakapili ay ang kakayahang makita ang lakas ng iba at iparamdam na iyon ang dahilan ng iyong paglapit. Ngunit tandaan, huwag kang maging alipin ng kanilang ego. Dapat ay marunong kang umatras kapag ang iyong enerhiya ay sinusubukang lamunin ng iba. Ang kapangyarihan ni Cleopatra ay hindi nanggaling sa pagpapasakop kundi sa pagpili kung kailan siya magpapakita ng paghanga. Ang pinakamataas na antas ng sining na ito ay kapag ang iba ay naniniwala na ang iyong pagkilala ay gantimpala. Iyan ang dahilan kung bakit kapag ngumiti siya parang pagpapala, kapag tumalikod parang parusa.
Sa sandaling ang iyong presensya ay maging sukatan ng halaga ng iba, tapos na ang laro. Nakamit mo na ang antas ng kapangyarihang si Cleopatra lang ang nakaabot. Ngunit ang pinakamalalim na bahagi ng aral na ito ay ito. Hindi mo kailangang manipulahin ang mga tao upang iparamdam na sila ay pinili. Kailangan mo lamang makita sila. Kapag tiningnan mo ang isang tao at nakikita mo ang bahagi niyang gusto niyang itago, mararamdaman niyang ligtas siya sa iyong paningin. At doon, nagsisimula ang tiwala, ang pagnanais, at sa huli, ang pagkahumaling. Si Cleopatra ay hindi pumipili ng mga lalaki dahil sa kanilang hitsura o kapangyarihan. Pinipili niya ang mga kaluluwang may sugat dahil alam niyang ang sugat ang pintuan ng pagpasok. At kapag nakapasok ka sa sugat ng isang tao, mahirap nang lumabas. Iyan ang sining ng pagiging pinili. Ikaw ang nagiging lunas sa kanilang hindi maipaliwanag na pananabik. Kaya tandaan, huwag kang maging taong humihingi ng atensyon, maging taong nagbibigay ng kahulugan sa atensyon. Huwag mong habulin ang pagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ito umiiral. Kapag naramdaman ng isang tao na ikaw ay biyaya, hindi ka nila kakalimutan. Tulad ni Cleopatra, hindi mo kailangang magpakita ng pisikal na halina. Ang kailangan mo lang ay iparamdam sa iba na sa iyong tingin sila ay may saysay. At kapag naramdaman nila iyon, hindi ka na nila makakalimutan kahit kailan. Aralin 3, ang kapangyarihan ng kalabuan. Ang sining ng pagpapakahulugan na walang kasagutan. Si Cleopatra ay hindi kailanman nagbibigay ng tuwirang sagot. Hindi dahil siya ay nagtatago, kundi dahil nauunawaan niyang ang utak ng tao ay nabubuhay sa kawalan ng katiyakan. Kapag ang isang bagay ay malinaw, tumitigil ang isip. Ngunit kapag ito ay malabo, lalo itong gumagana, naghahanap, nag-aakalang may dapat pa itong tuklasin. Ito ang lihim niya, ang kapangyarihan ng kalabuan. Ang bawat tingin niya ay may dalawang ibig sabihin. Ang bawat salita ay maaaring papuri o babala. Ang bawat ngiti ay parang tanong na walang kasagutan. At habang sinusubukan ng mga tao na hulaan kung ano ang ibig niyang sabihin, mas lalo silang nadadala. Mas lalong nagiging bihag ng kanyang presensya. Ang kalabuan ay hindi kabaliwan. Ito ay kontrol. Habang ang karamihan ay nagmamadaling ipaliwanag ang sarili, si Cleopatra ay marunong manahimik. Kapag tinanong siya, "Mahal mo ba ako?" siya ay ngumingiti at sinasabing, "Ano sa palagay mo?" Ang sagot na iyon, bagaman simple, ay sapat na upang ang isipan ng kausap niya ay mabalisa ng araw-araw. Iyon ang eksaktong reaksyon na gusto niya. Dahil habang iniisip ka ng isang tao, lalo siyang nagiging konektado sa iyo. Ang isip ay parang PC. Kapag binatak mo ito at binitiwan, patuloy itong gumagalaw mag-isa. Si Julius Caesar, ang emperador ng Roma, ay hindi kailanman nakaalam kung sino talaga si Cleopatra sa labas ng kanyang mga mata. Minsan siya ay parang diwata, minsan ay parang dyablo. Minsan parang batang nangangailangan ng proteksyon, minsan ay parang reyna na walang sinumang makalalapit. At sa pagitan ng dalawang anyong ito, nahulog siya. Hindi dahil sa laman, kundi dahil sa pagkalito. Ang hindi mo lubos na maunawaan, hindi mo rin kayang bitawan. Iyan ang batas ng kalikasan ng isip. Ayon sa mga pag-aaral ng psikolohiya, ang kawalang katiyakan ay nagpapalakas ng dopamine release. Sa madaling sabi, kapag hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari, nagiging sabik ang utak at ang sabik ay adik. Ginamit ni Cleopatra ang prinsipyong ito bago pa ito madiskubre ng agham. Kapag siya ay mainit, sa susunod na araw ay malamig. Kapag ikaw ay lumalapit, siya ay umaatras. Kapag nagtatampo ka, siya ay tatahimik. Sa ganitong paraan, nililikha niya ang ritmo ng emosyonal na intermitensya, ang parehong mekanismo kung bakit ang mga tao ay hindi makabitaw sa mga laro ng sugal o sa mga
Relasyong puno ng tensyon. Hindi mo alam kung kailan ka tatanggap, kaya't naghihintay ka ng walang humpay. Ngunit hindi basta-basta kalabuan ang epektibo. Si Cleopatra ay may balanse. Kapag masyado kang malamig, ikaw ay nagiging bato. Kapag masyado kang malinaw, ikaw ay nagiging tubig. Ang sining ay nasa pagiging ulap, nagbabago ng hugis, ngunit laging naroon. Alam niya kung kailan magsalita upang magbigay pag-asa at kailan manahimik upang magdulot ng pangamba. Kapag sinabi niyang baka, ang ibig niyang sabihin ay marahil oo, ngunit ang tunog ay marahil hindi. Sa pagitan ng dalawang iyon, ang isip ng kanyang kausap ay umiikot hanggang sa tuluyan itong mapagod. At sa pagkapagod, doon nila siya mas hinahanap. Minsan, sa gitna ng mga gabi sa palasyo, si Cleopatra ay tahimik na titingin kay Marco Antonio at magsasabi ng mga linyang walang saysay sa unang dinig. Ang buwan ay hindi kailanman nakakalimot, ngunit bihirang bumalik. Sa isang sandali, ito ay parang tula. Sa susunod, parang paalam. Ngunit ang totoo, ito ay bitag. Ang mga salitang ganito ay nagbubukas ng pintuan sa imahinasyon. At kapag ang imahinasyon ng isang tao ay ginamit mo laban sa kanya, hindi mo na kailangang hawakan pa siya. Dahil ang sarili niyang utak ang hahawak sa kanya para sa iyo. Ang sining ng kalabuan ay hindi panlilin lang. Ito ay pagpigil sa labis na katiyakan. Sa bawat relasyon, sa bawat ugnayan, may panganib sa pagiging sobrang malinaw. Kapag sinabi mo agad ang lahat ng iniisip mo, nawawala ang intrigue, ang kagustuhan ng isa na magtanong pa. Kapag binigyan mo ng sagot ang bawat tanong, wala nang dahilan para manatili ang tao. Ang sikreto ay mag-iwan ng bukas na tanong. Iwanan mo siyang nag-iisip kung sino ka, kung mahal mo siya, kung may tinatago ka. Sa bawat hindi ko alam, may pagnanais na alamin. Sa modernong panahon, maaari mong gamitin ang prinsipyong ito sa mga karaniwang sitwasyon. Kapag nakikilala mo ang isang tao, huwag agad ilatag ang iyong buong kwento. Huwag mong ipakita lahat ng larawan, huwag mong ibigay lahat ng detalye. Magkwento ka ng kalahati, yung kalahating nag-iiwan ng palaisipan. Ang taong hindi sigurado ay babalik upang alamin. Ang taong sigurado ay aalis dahil tapos na ang kanyang pag-uusisa. Si Cleopatra ay hindi kailanman umaasa sa kagandahan. Umaasa siya sa pagkalito. Ang kanyang mga kilos ay parang musika. Mabagal, minsan mabilis, minsan tahimik. Ang mga kausap niya ay laging nasa gilid ng pagkaunawa. At habang naroroon sila, hindi nila napapansin na sila'y nalulunod. Ang kalabuan ay hindi lang kaguluhan ng salita. Ito ay sining ng enerhiya. Kapag hindi mo agad ipinapakita kung ano ang nararamdaman mo, napipilitan ng iba na maramdaman ito sa halip na marinig. Ngunit mag-ingat, ang kalabuan ay dapat gamitin na may disiplina. Kapag sobra, nawawala ang tiwala. Kapag kulang, nawawala ang udyok. Ang sekreto ni Cleopatra ay ritmo, isang emosyonal na sayaw ng paglapit at paglayo. Minsan siya ay apoy, minsan ay hangin. Ang apoy ay nagpapainit, ang hangin ay nagpapahinga. At sa pagitan nila, nabubuhay ang pagnanais. Kapag natutunan mong gamitin ang kalabuan, makikita mong hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maunawaan. Ang mga taong nakakaramdam ng misteryo sa iyo ay patuloy na maghihintay ng kasagutan. At habang sila'y naghihintay, sila'y nahuhulog. Iyon ang natutuhan ni Cleopatra. Huwag maging libro, maging palaisipan. Dahil kapag ang isang tao ay nabihag ng kanyang sariling paghahanap ng kahulugan, ikaw ay nagiging sentro ng kanyang universo. Ang kalabuan ay hindi kakulangan. Ito ay sining ng paglikha ng puwang. At sa puwang na iyon, tumutubo ang pagnanais, ang pagkahumaling, at ang pagkasira ng isip. Aralin Poirot, ang salamin ng pangunawa. Ang sining ng pagbabalik ng damdamin sa nakakaramdam. Alam ni Cleopatra na ang mga tao ay hindi talaga umiibig sa atin.
Umiibig sila sa paraan kung paano natin pinaparamdam sa kanila ang kanilang sariling halaga. Kapag naramdaman ng isang tao na sa iyong mga mata ay mas lalo silang nagiging totoo, nagiging matalino, nagiging makapangyarihan, hindi na ikaw ang kanilang gustong makasama, kundi ang bersyon ng sarili nila na lumilitaw lamang kapag ikaw ay naroon. Iyan ang tunay na sining ng salamin. Ipakita sa iba ang kagandahan ng sarili nilang anino. Sa bawat pag-uusap ni Cleopatra, hindi siya basta nakikinig. Siya ay nagmamasid. Pinagmamasdan niya hindi lamang ang mga salita, kundi ang mga hangin sa pagitan ng mga salita. Nakikita niya kung ano ang gustong marinig ng kausap niya, at iyon ang kanyang ibinabalik. Kapag ang lalaki ay nagbubunyi sa kanyang katapangan, siya ay ngumingiti ng may paghanga. Kapag ito'y nagkukwento ng pagkatalo, siya ay nagiging malambot at tahimik, na parang sinasabi ng kanyang mga mata, kahit natalo ka, hindi bumaba ang tingin ko sa iyo. Sa ganitong paraan, ipinaparamdam niya sa tao na nauunawaan ito, at ang pagkaunawang iyon ay lason at gamot sa parehong oras. Ayon sa modernong psikolohiya, ito ang tinatawag na mirroring. Ang tao ay likas na naaakit sa mga individual na nagpapakita ng parehong enerhiya, tono at emosyon na ibinibigay nila. Kapag ang iyong kilos, boses at damdamin ay nagiging salamin ng kanilang sarili, ang utak nila ay nagpapadala ng senyales ng tiwala at koneksyon. Si Cleopatra ay marunong gumamit ng prinsipyong ito bago pa ito maipaliwanag ng agham. Sa halip na kontrahin ang emosyon ng kanyang kausap, sinasalamin niya ito, ngunit may dagdag na apoy, may bahid ng misteryo, kaya't bawat salamin ay parang imahe sa tubig na gumagalaw. Ang sikreto ni Cleopatra ay hindi kopyahin, kundi palalimin. Kapag siya ay kausap mo, mararamdaman mong ikaw lamang ang tao sa silid. Wala siyang pag-aalinlangan, wala ring pagmamadali. Ang bawat sagot niya ay tila hinugot mula sa kalaliman ng iyong sariling kaluluwa. Sa ganitong paraan, ginagawang adiksyon ang kanyang presensya, dahil kapag may nakarinig sa iyo nang walang paghusga, kapag may tumingin sa iyo at tila nakita kung sino ka talaga, gusto mong bumalik, hindi dahil sa kanya, dahil sa iyo. At iyan ang pinakamalalim na bitag, kapag ang iba ay nakikita ang kanilang sariling liwanag sa iyong mga mata, hindi na nila kayang mawala iyon. Ngunit ang salamin ni Cleopatra ay hindi palaging malinaw. Minsan ito ay marumi, minsan ay nababaluktot. Sinusubukan niyang ipakita hindi lamang kung sino ka, kundi kung sino ang gusto mong maging. Kapag nakita mo ang imaheng iyon, gusto mong habulin ito. Iyon ang rason kung bakit ang kanyang mga kalalakihan ay hindi mapakali sa kanyang kawalan. Dahil sa kanya lamang nila nakikita ang bersyon ng sarili nilang gusto nilang paniwalaan. At kapag ang taong iyon ay lumayo, parang nawawala rin ang iyong pagkatao. Ang isa pang anyo ng salamin na kanyang ginagamit ay emotional. Kapag ang kausap niya ay galit, hindi niya kinakalaban. Nagiging mas tahimik siya. Ang kanyang katahimikan ay nagsisilbing salamin sa galit ng isa. Dahil dito, napipilitan ang kausap niyang makita ang sarili nitong kabaliwan. Ito ang sining ng emosyonal na kontrol. Gamitin ang emosyon ng iba laban sa kanila sa pamamagitan ng hindi pagsabay. Sa halip na sumigaw, nakikinig siya. Sa halip na umatras, nakatayo lang siya. Ang ganitong kontrol ay hindi mapapansin, ngunit mararamdaman. Isang gabi, ayon sa mga kwento, habang si Marco Antonio ay lasing sa galit at paninibugho, tahimik lamang si Cleopatra. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya nakipagtalo. Tinitigan lamang niya ito ng matagal, hanggang sa bumagalang paghinga ng lalaki, hanggang sa bumagsak ang espada sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay parang dagat na walang alon, at doon nakita ni Marco Antonio ang sarili niyang kalituhan. Siya ay bumigay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Cleopatra ang salamin na nagpapakita ng kung sino ka kapag wala kang suot na maskara. Ngunit ang sining ng salamin ay may panganib.
Maaari kang mawala sa refleksyon ng iba. Alam ito ni Cleopatra, kaya't bagaman ginagaya niya ang enerhiya ng kanyang kausap, lagi siyang may bahid ng sarili niyang ritmo. Sa ganitong paraan, hindi siya natutunaw. Ibinabalik niya ang imaheng gusto mong makita, ngunit pinapaliguan niya ito ng kanyang sariling liwanag. Ang epekto, kahit anong makita mo sa kanya, alam mong galing iyon sa kanya. Kaya't habang hinahangaan mo ang sarili mo sa kanyang paningin, nahuhulog ka rin sa kanya. Sa modernong panahon, maaari mong gamitin ang prinsipyong ito upang bumuo ng malalim na koneksyon. Kapag nakikipag-usap ka, tumingin sa mga mata. Ulitin sa iba ang huling salita na sinabi nila, ngunit mas malambot, mas mabagal. Kapag sila'y nakangiti, ngumiti ka rin, ngunit bahagya lamang. Ang ganitong mga kilos ay nagpapadala ng mensaheng nauunawaan kita, at kapag naramdaman ng isang tao na nauunawaan siya, nagiging bukas ang kanyang puso. Ngunit ang huling lihim ng salamin ni Cleopatra ay ito. Kapag naipakita mo na sa iba kung sino sila, kailangan mong bigla silang iwan. Ang pagkawala mo ay mag-iiwan ng puwang, isang kawalan na hindi nila alam kung paano punan. Dahil kapag ang isang tao ay nasanay na makita ang sarili niya sa iyo at bigla mong binasag ang salamin, ang paghahanap ay nagiging pagkahumaling. Iyan ang dahilan kung bakit kahit patay na siya, ang mga lalaking kanyang minahal ay patuloy pa ring sinusulat, binabanggit at binabangungot. Ang salamin ay simbolo ng kapangyarihan, ngunit ito rin ang simbolo ng panganib. Kapag natutunan mong ipakita sa iba ang maganda sa kanila, magiging mahalaga ka. Kapag natutunan mong ipakita rin sa kanila ang kanilang kahinaan, magiging kailangan ka. At kapag pareho mong nagawa iyon, magiging bahagi ka ng kanilang pagkatao. Si Cleopatra ay hindi lang reyna ng Egypt, siya ay reyna ng kamalayan. Dahil alam niyang ang pinakamalalim na pagkaadik ay hindi sa laman, kundi sa sariling imahe na muling nabubuo sa mata ng iba. Aralin Feng, ang musika ng katahimikan, ang sining ng pagsasalita nang hindi binubuksan ang bibig. Si Cleopatra ay may kakaibang sandata, hindi espada, hindi halimuyak, kundi katahimikan. Habang ang ibang kababaihan ng kanyang panahon ay nagsasanay sa wikang matamis, siya ay nagsanay sa sining ng hindi pagbigkas. Dahil alam niya na ang katahimikan ay hindi kawalan ng salita, kundi ang anyo ng pinakamatinding komunikasyon. Sa bawat pagkakataon na siya'y mananahimik, may bumubulong. Sa bawat paghinga niya, may mensaheng sinasadya. Ang mga lalaking nagmamahal sa kanya ay hindi nabibighani sa kanyang tinig, nabibighani sila sa pagitan ng mga salitang hindi niya sinasabi. Sa isang salaysay ng mga Romano, sinabi ni Julius Caesar na kahit sa gitna ng ingay ng palasyo, si Cleopatra ay parang bulong ng Diyos. Hindi kailangang marinig, sapat ng madama. Kapag siya ay nakikinig, hindi niya sinasagot agad. Hahayaan niyang mabuo ang katahimikan, parang paghinga ng dagat bago ang alon. Doon, sa pagitan ng mga segundo, nagbubukas ang puso ng kausap. Ang mga tao ay hindi sanay sa ganitong uri ng presensya, isang presensyang tahimik ngunit puno ng bigat. Dahil sa ating likas na takot sa katahimikan, pinupunan natin ito ng ating mga sikreto. At doon siya nananalo. Ang katahimikan ni Cleopatra ay isang salamin. Kapag siya ay tahimik, naririnig mo ang sarili mong tinig. Kapag siya ay nakatingin lamang, nakikita mo ang mga bahaging pilit mong itinatago. Kaya't kapag ikaw ay nasa harap niya, parang hubad ang iyong kaluluwa. At sa bawat pagharap, lalong nagiging malinaw sa iyo na siya ang tanging taong nakakaintindi sa kung sino ka kahit wala siyang sinasabi. Sa ganitong paraan, nagiging adiksyon ang kanyang presensya. Ang kanyang mga salita ay nakagagamot, ngunit ang kanyang katahimikan ay nakagagapos.
Ayon sa mga modernong eksperto sa behavioral psychology, ang ganitong dinamika ay nakaugat sa konsepto ng emotional mirroring at projection. Kapag ang isang tao ay tahimik, pinipilit ng ating utak na punan ng puwang. Nag-aakala tayo ng kahulugan, gumagawa ng mga kwento, at kung minsan iniisip nating nararamdaman nila ang parehong nararamdaman natin. Si Cleopatra, bago pa man ito maipaliwanag ng agham, ay ginamit na ito bilang sining. Alam niyang kapag siya ay tahimik, ang isip ng kanyang kausap ang magpapatuloy ng usapan at doon nangyayari ang pagkalugmok. Ngunit hindi lahat ng katahimikan ay kapangyarihan. Kailangan itong sabayan ng intensyon. Ang katahimikan ni Cleopatra ay may ritmo. Hindi ito kawalan ng tunog. Ito ay musika ng kontrol. Kapag siya ay humihinto sa gitna ng isang pag-uusap, alam niya kung kailan titigil upang mag-iwan ng tanong. Kapag siya ay tumitig, alam niya kung kailan babawiin ang tingin upang mag-iwan ng pananabik. Ang ganitong kontrol sa enerhiya ay nagmumukhang natural, ngunit ito ay kalkulado. Katulad ng isang mananayaw na marunong gumamit ng bawat paghinga bilang bahagi ng koreografiya, si Cleopatra ay gumagalaw sa hangin ng emosyon ng iba. May isang gabi na si Marco Antonio ay nakaupo sa tabi niya, lasing sa alak at pagmamahal. Nagtanong siya, "Mahal mo ba talaga ako o laro lang ito?" Si Cleopatra ay hindi sumagot. Tinitigan lang niya ito ng matagal at sa katahimikan na iyon naramdaman ni Marco Antonio ang lahat ng sagot. Ang takot, ang pagnanais, ang pag-ibig at ang panganib. Sa huli, siya mismo ang nagsabing, "Hindi ko na kailangang marinig, alam ko na." Ngunit ang totoo, walang sinabi si Cleopatra. Ang isipan ni Marco Antonio ang nagsabi para sa kanya. Ang sining ng katahimikan ay ang sining ng pagpigil. Kadalasan, tayo ay nagsasalita dahil natatakot tayong hindi marinig. Ngunit ang mga tunay na makapangyarihan ay yaong hindi natatakot sa katahimikan. Kapag marunong kang manahimik, natututo kang pakinggan ang ritmo ng damdamin ng iba. At kapag naramdaman mo ang ritmo na iyon, kaya mong sabayan ito hanggang maging ikaw ang tumutugtog. Sa modernong panahon, ang prinsipyong ito ay maaari mong gamitin saan man. Sa isang pagtatalo, ang katahimikan ay sandata. Kapag may nagtaas ng boses, huwag mong sabayan. Tumahimik ka. Ang katahimikan ay nagpapakita ng kontrol at kumpiyansa. Sa isang pakikipag-usap, huwag mong punuin ng mga paliwanag. Iwanan mong may puwang ang bawat salita. Hayaan mong maramdaman ng kausap mo ang bigat ng iyong presensya kaysa sa dami ng iyong sinasabi. Ngunit may mas malalim pa. Ang katahimikan ay nagiging makapangyarihan lamang kapag ang loob mo ay kalmado. Si Cleopatra ay hindi tahimik dahil wala siyang masasabi. Tahimik siya dahil alam niyang siya ang boses ng sandaling iyon. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay kasagutan. Kapag tumahimik ka ngunit puno ng galit o takot, nararamdaman ito ng iba. Ngunit kapag tumahimik ka na may kapayapaan, iyon ay nagiging anyo ng paghahari. Ang mga lalaki ni Cleopatra ay hindi namamatay sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang katahimikan. Dahil sa bawat hindi niya sinasabi, may puwang para sa pag-asa, at sa pag-asa, may adiksyon. Gusto nilang marinig, ngunit mas gusto nilang hulaan. Gusto nilang maunawaan, ngunit mas gusto nilang magtanong. Sa pagitan ng tanong at sagot, nabubuo ang koneksyon na hindi na kailanman napuputol. Kaya't ang ikalimang aral ay malinaw. Kung gusto mong mag-iwan ng marka, huwag mong sabihin lahat. Ang katahimikan, kapag ginamit ng may intensyon, ay mas malakas kaysa sa anumang pangako. Ang mga salita ay naglalaho, ngunit ang mga sandaling walang salita, iyan ang bumabalik sa isip ng tao gabi-gabi. Si Cleopatra ay hindi lamang nagsalita sa mga emperador. Ginamit niya ang hangin upang kontrolin ang kanilang mga puso.
At hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay bulong ng kapangyarihan, isang paalala na minsan ang pinakamalakas na tinig ay yaong hindi kailanman narinig. Aralin 6. Ang lason ng paghinto, ang sining ng pag-iwan sa sandaling pinakamasarap. Si Cleopatra ay hindi kailanman binigyan ng sagot ang isang puso. Lagi niyang hinahayaang magtanong ito. Alam niya na ang pinakamapanganib na sandali sa pag-ibig ay hindi ang pagtatapos, kundi ang kasukdulan. Dahil kapag ang damdamin ay umabot na sa rurok ng kasiyahan, wala nang pupuntahan kundi pagbaba. Kaya bago pa man dumating ang sandaling iyon, siya ay umaalis. At sa bawat pag-alis niya may naiwan, gutom. Isang uri ng emosyonal na pagkabitin na hindi natatapos kahit magdaan ang taon. Ito ang tinatawag niyang lason ng paghinto, ang kakayahang lumikha ng pagkahumaling sa pamamagitan ng hindi pagtatapos. Kapag siya ay naglalakad papalayo, hindi ito pagtanggi, ito ay paanyaya. Ang bawat paglayo ay nag-iiwan ng marka tulad ng isang halik na hindi natuloy. Dahil ang utak ng tao ay may isang likas na ugali. Hindi nito kayang tiisin ang mga kwentong walang wakas. Kapag may sinimulan kang damdamin at bigla mo itong binitin, hindi titigil ang isip ng kabilang panig hanggat hindi ito natatapos. Ngunit ang matalinong manipulator ay hindi kailanman nagbibigay ng wakas dahil alam niyang sa kawalang tapusan, doon tumitira ang pagnanais. Minsan, matapos ang ilang linggong pagsasama, si Cleopatra ay bigla na lamang nawawala. Walang paliwanag, walang dahilan. Ang mga mensahero ay nagsasabing siya ay nagkulong sa kanyang silid o naglalakbay sa gabi. Sa bawat pagkawala niya, ang mga kalalakihan ay nababaliw. Ang mga sundalo ay naghahanap, ang mga alagad ay nag-aalala. Ngunit sa bawat pagbabalik niya, mas lalo silang nahuhulog. Kapag tinitingnan nila siya, parang mas misteryoso siya kaysa dati. Mas malayo, mas hindi maabot. At doon, lalo nilang gustong abutin. Ang lason ng paghinto ay hindi kawalan ng interes. Ito ay kontrol sa tempo. Alam ni Cleopatra na ang emosyon ay parang musika, kapag walang pahinga, nagiging ingay. Ang katahimikan, ang pagtigil, ang biglang pagbabago ng ritmo, iyan ang nagbibigay ng buhay sa melodiya. Kapag lagi kang naroroon, nawawala ang sayaw ng damdamin. Ngunit kapag marunong kang mawala sa tamang sandali, nagiging sining ang relasyon. Ang bawat pagbabalik ay parang unang beses at ang bawat unang beses ay nagbabalik ng apoy. Ayon sa modernong neuroscience, ang ganitong taktika ay konektado sa reward prediction error. Kapag ang utak ay umaasang makatatanggap ng kasiyahan, ngunit bigla itong naputol, nagkakaroon ng mas matinding paglabas ng dopamine. Ibig sabihin, habang mas hindi mo nakukuha ang gusto mo, mas lalo mo itong hinahanap. Si Cleopatra ay natural na maestro ng prinsipyong ito. Alam niyang ang pinakamakapangyarihang sandali ay hindi ang pagbibigay, kundi ang pagbitin. Sa kanyang mga galaw, bawat ngiti ay parang promesang hindi natupad. At sa bawat hindi natutupad, lumalaki ang apoy. Isang gabi, nang si Marco Antonio ay halos lumuhod sa kanyang harapan, tinanong niya ito, "Ano ang gusto mo sa akin?" Sagot ni Marco Antonio, "Lahat." Ngumiti lamang si Cleopatra at sumagot, "At kapag binigay ko ang lahat, ano pa ang matitira sa iyo?" Sa isang sagot na iyon, binali niya ang ego ng isang mandirigma. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan ng lalaki na ang pagnanais ay hindi para sa pag-aari. Ito ay para sa paghabol. At walang mas nakaadik kaysa sa paghabol sa isang bagay na tila abot kamay ngunit laging umaatras sa huling sandali. Ngunit huwag mong isipin na ang lason ng paghinto ay malamig o malupit. Sa katunayan, ito ay malambing. Dahil kapag iniwan mo ang isang sandali sa gitna ng kasiyahan, binibigyan mo ito ng pagkakataong maging perpekto sa alaala. Alam ni Cleopatra na ang mga tao ay hindi naaalala ang kabuuan. Naaalala nila ang huling sandaling tumigil ang oras. Kaya sa tuwing siya ay aalis,
Tinitiyak niyang iyon ang sandaling pinakamaganda, pinakamainit, pinakahindi malilimutan. Ang lason ng paghinto ay maaari mong gamitin sa anumang uri ng ugnayan. Kapag nakikipag-usap ka, huwag mong ubusin ang lahat ng paksa. Iwanan mo ang isang tanong na hindi nasasagot. Kapag ikaw ay nagtatanghal, huwag mong tapusin sa kasukdulan. Tumigil bago ito umabot doon. Kapag ikaw ay nagmamahal, huwag mong ibigay ang lahat sa isang iglap. Ang kontrol sa sarili ay hindi malamig na pagtanggi. Ito ay sining ng pagpigil. Dahil kapag natutunan mong pigilin ng sandali, natutunan mong gawing alaala ang karanasan. Ngunit tulad ng lahat ng lason, ang bisa nito ay nasa dami. Kapag sobra kang lumalayo, ang koneksyon ay namamatay. Kapag kulang, nawawala ang epekto. Ang sikreto ay ritmo. Ang paglapit at paglayo, parang paghinga. Sa bawat paghinga may buhay. Kapag marunong kang huminto, marunong ka ring bumalik. Si Cleopatra ay hindi kailanman ganap na nawawala. Sa kanyang pagkawala, may pahiwatig. Sa kanyang katahimikan, may bulong. At sa kanyang pagbabalik, may muling pagsabog ng pagnanasa. Ang huling lihim ng araling ito ay ito. Huwag kang matakot na bitinin ang mundo. Kapag ikaw ay laging nagbibigay, nawawala ang halaga mo. Ngunit kapag natutunan mong maghintay, ang bawat paglabas mo ay nagiging kaganapan. Iyan ang dahilan kung bakit sa tuwing lumalabas si Cleopatra sa palasyo, parang may banal na pagdating. Hindi dahil sa kanyang anyo, kundi dahil sa kanyang ritmo. Ang mundo ay natutong huminga sa kanyang oras. Sa modernong panahon, ito ang aral. Sa mundong puno ng sobrang impormasyon, sobrang presensya at sobrang salita, ang taong marunong huminto ay nagiging kakaiba. Ang mga taong marunong magbitin ay nagiging mahalaga. Kapag ikaw ay hindi agad nagre-reply, kapag ikaw ay hindi palaging naroroon, kapag ikaw ay umaalis sa sandaling pinakamasarap, ang iba ay maghihintay. At habang naghihintay sila, ikaw ay nagiging sentro ng kanilang mundo. Iyan ang lason ni Cleopatra. Hindi niya kailangang manatili upang manatili. Ang kanyang pagkawala ay hindi pagtatapos. Ito ay simula ng pagkalulong. Sa bawat pagbitin niya, lumalalim ang sugat. Sa bawat hindi natapos, lumalalim ang pagnanais. At sa dulo, kapag iniisip ng mundo ang kanyang pangalan, hindi nila maalala ang kanyang mga salita o ang kanyang mga halik. Ang naaalala nila ay ang sandaling huminto siya, ang sandaling hindi nila nakuha ang lahat. Aralin 7, ang sagradong pagkontra, ang sining ng paghalo ng lambing at panganib. Si Cleopatra ay hindi kailanman piniling maging puro. Alam niyang ang mga tao ay hindi naaadik sa kabaitan o sa kagandahan lamang, kundi sa kontradiksyon, sa halong init at lamig, sa ganda at panganib, sa pag-aalaga at pagbabanta. Iyan ang tinatawag niyang sagradong pagkakontra. Dahil kapag ang isang tao ay hindi sigurado kung siya ay ligtas o nasa bingit ng panganib, ang kanyang puso ay nagiging bihag ng adrenaline at pagnanais. Ang katawan ay nalilito, ang isipan ay naguguluhan, at sa gitna ng kaguluhang iyon, nabubuo ang pinakamakapangyarihang emosyonal na pagkabit. Kapag kasama si Cleopatra, hindi mo alam kung ikaw ay nasa langit o impyerno. Minsan, pagising mo sa tabi niya, maririnig mo ang kanyang tinig na parang awit, malambot, mahina, parang sinasamba ka. Ngunit sa gabi, sa gitna ng katahimikan, mararamdaman mong siya ay malayo, malamig, parang diwata na hindi mo dapat hawakan. Ang ganitong pag-ikot ng enerhiya ay hindi aksidente. Ito ay sining. Alam niya na kung palaging lambing ang ibibigay mo, mawawala ang apoy. Ngunit kung palaging panganib, mawawala ang tiwala. Kaya't kailangan mong pagsamahin ang dalawa. Ang sikreto ay sa ritmo ng emosyon. Ipakita ang liwanag, saka mo itago. Buksan mo ang pinto, saka mo isara. Ang puso ng tao ay hindi naaadik sa kapayapaan. Naaadik ito sa bagyo. Ayon sa mga modernong pag-aaral sa Neurochemistry of Attachment, ang pinagsamang takot at kasiyahan
ay lumilikha ng matinding produksyon ng oxytocin at dopamine. Ibig sabihin, kapag sabay mong pinasasabog ang dalawang damdamin, lambing at panganib, ang utak ay nagiging alipin ng taong nagbigay nito. Si Cleopatra, sa bawat sulyap at bawat katahimikan ay nililikha ang eksaktong halo na iyon. Kapag siya ay ngumingiti, hindi mo alam kung ito ay paanyaya o babala. Kapag siya ay tumitig, hindi mo alam kung ito ay pag-ibig o paghusga. At habang naguguluhan ka, lalo kang nahuhulog. Ang ganitong paraan ng paghawak sa emosyon ay makikita sa paraan ng kanyang pakikitungo sa mga pinuno ng Roma. Sa harap ni Julius Caesar, siya ay parang pari, matahimik, marunong maghintay at puno ng karunungan. Ngunit kapag siya ay mag-isa kasama nito, nagiging mapanukso, mapaglaro at minsan ay mapanakit sa salita. Ang dalawang mukha na ito ay hindi nagpapakita ng kabaliwan kundi ng kontrol. Dahil alam ni Cleopatra na ang utak ng tao ay naghahanap ng pattern of reward and punishment. Ang isang emosyon ay kailangang magdulot ng takot upang maging kapanapanabik. Isang gabi, si Marco Antonio ay nagalit sa kanya dahil sa kanyang kawalang pansin. Imbes na magpaliwanag, tumawa siya. Tumawa siya ng may bahid ng pangungutya at lambing at saka nagsabing, "Kung kaya mong iutos sa mga sundalo mo na mamatay para sa iyo, bakit hindi mo kayang utusan ang sarili mong puso na huwag akong hanapin?" Ang linyang iyon ay may dalawang hiwa, isa sa ego, isa sa puso. Iyon ang esensya ng kanyang kapangyarihan, ang magparamdam ng sakit habang nagbibigay ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat, ang sagradong pagkakontra ay nakabatay sa ideya ng depth. Kapag ikaw ay palaging mabait, nagiging mababaw. Kapag ikaw ay palaging matigas, nagiging nakakatakot. Ang tunay na magnetismo ay nasa kakayahang magbago ng enerhiya sa loob ng isang sandali. Si Cleopatra ay maaaring maging apoy at ulan sa loob ng isang tingin. Kapag siya ay natawa, may kalungkutan sa dulo ng kanyang mata. Kapag siya ay malungkot, may halong pagnanasa sa kanyang tinig. At sa ganitong paraan, walang nakakakilala sa kanya dahil siya mismo ay nagiging buhay na kontradiksyon. Sa modernong panahon, maaari mong gamitin ang prinsipyong ito upang lumikha ng emosyonal na lalim. Huwag mong hayaang malaman agad ng iba kung ano ang mararamdaman nila sa iyo. Maging taong hindi madaling basahin. Minsan, ikaw ang nagbibigay ng kaligtasan. Minsan ikaw ang dahilan ng gulo. Sa ganitong paraan, ang isip ng tao ay nananatiling nakatutok sa iyo. Sinusubukang unawain kung sino ka talaga. Ang bawat pagtatangka nilang intindihin ka ay isang hakbang patungo sa pagka-adik. Ngunit ang sining na ito ay delikado. Dahil kapag wala kang kontrol sa sarili, ang halong lambing at panganib ay nagiging lason. Si Cleopatra ay bihasa sa kanyang mga emosyon. Kapag siya ay nagagalit, hindi siya sumisigaw, lumalayo siya. Kapag siya ay nasasaktan, nagiging tahimik siya, ngunit may ngiti. Ang bawat galaw niya ay may sukat. Ang bawat salita ay may sukat. Dahil alam niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapakita ng emosyon, kundi sa kakayahang piliin kung kailan ito ipapakita. Ang aral dito ay malinaw. Kung gusto mong maging di malilimutan, huwag kang maging iisa. Ang isang anyo lamang ay madaling basahin, madaling palitan. Ngunit kapag ikaw ay magkasalungat, malambing ngunit matigas, tahimik ngunit mapanganib, nagiging palaisipan ka. Ang mga tao ay hindi naaadik sa kasagutan. Naaadik sila sa tanong. At kapag ikaw ang tanong, ikaw din ang sagot. Isang halimbawa, isipin mo ang mga modernong ugnayan. Kapag palagi kang mabait, nawawala ang respeto. Kapag palagi kang malamig, nawawala ang tiwala. Ngunit kapag marunong kang magbigay at bawiin, ipakita at itago, yakapin at iwan, doon nagiging masigla ang koneksyon. Ang sikreto ay hindi sa kabaitan o sa lamig. Ang sikreto ay sa ritmo. Maging bagyo, may araw ng liwanag, may araw ng dilim.
Si Cleopatra ay ginawang relihiyon ang kontradiksyon. Siya ay banal at makasalanan, ina at tukso, ilaw at dilim. At dahil dito, siya ay hindi kailanman nakalimutan. Ang mga lalaki ay hindi niya sinira. Ginawa niyang alipin ng sariling emosyon. Sa bawat halong lambing at panganib, natutunan nilang magmahal ng may takot. At ang pag-ibig na may takot ay pag-ibig na hindi mo kayang takasan. Ang ikapitong aral ay simple, ngunit mapanganib. Huwag kang maging ganap. Huwag kang maging sobrang perpekto, sobrang mabait, o sobrang matatag. Ang kagandahan ay nasa bitak ng kaluluwa. Ang halina ay nasa gitna ng kabalintunaan. Maging tao na may apoy sa mata at yelo sa ngiti. Sapagkat sa pagitan ng init at lamig, doon umuusbong ang pagnanais. At kapag natutunan mong maglakad sa linya sa pagitan ng pag-ibig at takot, katulad ni Cleopatra, hindi mo kailangang humawak ng espada para mamuno. Sapagkat sa sandaling iyon, ang mga puso mismo ang luluhod sa iyo. Aralin 8, ang ilusyon ng tadhana. Ang sining ng pagpaparamdam na kayo ay itinakda ng mga Diyos. Walang sinuman sa kasaysayan ang gumamit ng tadhana bilang sandata tulad ni Cleopatra. Habang ang mga hari ay nakikipaglaban para sa mga lupain, siya ay nakikipaglaban para sa isipan. At ang pinakamatinding paraan upang talunin ang katinuan ng tao ay ang iparamdam sa kanya na ikaw ay itinakda. Dahil kapag naniwala ang isang tao na kayo ay pinagtagpo ng langit, tumitigil ang lohika. Ang relasyon ay nagiging relihiyon at ikaw ang pinaniniwala ang tanda ng Diyos. Sa unang pagtatagpo nila ni Julius Caesar, hindi niya ito pinasok bilang babae. Pumasok siya bilang propesya. Sa loob ng palasyo ng Roma, ipinulupot niya ang sarili sa isang alpombra at nang buksan ito, siya ay parang himala na lumitaw sa gitna ng gabi. Hindi ito simpleng pag-arte, ito ay ritual. Sa sandaling iyon, itinanim niya sa isip ni Cesar ang ideya na ang kanilang pagkikita ay hindi aksidente. Iyon ay sinadya ng mga bituin. At sino ba naman ang lalaban sa tadhana? Ang ganitong klasing ilusyon ay isa sa pinakamakapangyarihang anyo ng pag-akit. Kapag naramdaman ng isang tao na ikaw ay simbolo, hindi ka na niya tinitingnan bilang tao, tinitingnan ka niya bilang sagot. At ang mga taong nakakita ng sagot ay hindi na nakakaalis kahit alam nilang delusyon ito. Ang utak ng tao ay ginagawang adiksyon ang lahat ng may kahulugan. Kapag naramdaman ng puso na ang koneksyon ay sagrado, wala nang linya sa pagitan ng katotohanan at pantasya. Si Cleopatra ay bihasang manipulator ng mga simbolo. Kapag siya ay magpapakita, may dalang palamuti ng diyosa, mga pabangong ginagamit lamang sa mga ritual ng templo at mga alahas na may hugis ng mga bituin at araw. Hindi ito dahil sa pagyayabang, ito ay paglikha ng imahe. Ginawa niyang altar ang kanyang presensya. At kapag tinitingnan siya ng isang lalaki, hindi niya lang nakikita ang katawan ng isang babae. Nakikita niya ang ideya ng isang pangako. Ayon sa mga modernong pag-aaral sa cognitive psychology, ang isip ng tao ay naghahanap ng pattern sa bawat emosyon. Kapag may kasabay na mga coincidence o kakaibang kaganapan, iniisip nating ito ay tanda ng mas mataas na layunin. Ginamit ito ni Cleopatra. Kapag nagtatagpo sila ni Cesar, laging may kakaibang elemento, isang bulalakaw, isang ulap na dumaan, o isang awit na maririnig mula sa malayo. Ang mga ito'y hindi aksidente. Pinaplano niya ito. Dahil alam niya, kapag nagmukhang mahiwaga ang sandali, ang alaala ay nagiging banal. Ang ilusyon ng tadhana ay nakasandig sa dalawang haligi, ritmo at kahulugan. Una, kailangang maramdaman ng kabilang panig na ang lahat ay nangyayari sa tamang oras. Hindi masyadong maaga, hindi masyadong huli. Kapag dumating ka sa buhay ng isang tao, sa sandaling siya ay pagod, sugatan o naghahanap ng direksyon at ipinakita mong ikaw ang kasagutan, ikaw ay nagiging tanda ng tadhana. Ganyan ang ginawa ni Cleopatra.
Dumating siya sa sandaling si Cesar ay napapagod na sa digmaan, gutom na sa kababalaghan. Siya ang naging pahinga at bagyo sa parehong oras. Ikalawa, kailangang magmukhang may kahulugan ang lahat ng detalye. Kapag kasama mo siya, walang aksidente. Kapag ang hangin ay umihip, may simbolo. Kapag ang ilaw ng buwan ay tumama sa kanyang balat, may mensahe. At habang iniisip ng iba na ito ay kapalaran, siya ay nakangiti dahil alam niyang siya mismo ang sumulat ng tadhana. Ngunit ang pinakamatalik na bahagi ng taktikang ito ay ito. Kapag naniwala ang isang tao na kayo ay itinakda, lahat ng sakit ay nagiging sakripisyo. Kapag nasaktan mo siya, iisipin niyang bahagi iyon ng proseso. Kapag umalis ka, iisipin niyang ito ay pagsubok. Kapag bumalik ka, iisipin niyang iyon ang gantimpala. Sa ganitong paraan, ang tadhana ay nagiging tanikala. Isang ginintuan at magandang tanikala na kusang isinusuksok ng tao sa kanyang leeg. Isang gabi, matapos ang isang mahabang pagtatalo, sinabi ni Cleopatra kay Marco Antonio, "Kung hindi tayo itinakda ng langit, bakit tuwing lumalayo ka, nagigising ako sa ulan?" Hindi ito totoo, ngunit totoo ang epekto. Dahil sa isang pangungusap, nagawa niyang iparamdam kay Marco Antonio na kahit ang panahon ay nakikialam sa kanilang pag-ibig. At mula noon, sa tuwing umuulan, naaalala niya ito. Iyon ang kapangyarihan ng tadhana, nagiging ugat ng bawat alaala. Sa modernong panahon, maaari mong gamitin ang prinsipyong ito sa mas banayad na paraan. Gumawa ng mga koneksyon na may kahulugan. Kapag may nangyaring maganda sa pagitan ninyo, bigyan mo ito ng simbolo. Kapag nagkataong magkasabay kayong tumingin sa langit, sabihin mong, "Tingnan mo, pareho pala tayong ginising ng buwan." Hindi mo kailangang magsinungaling. Kailangan mo lang bigyan ng direksyon ng imahinasyon. Ang utak ng tao ay umaasa sa mga tanda upang hindi mabaliw sa kawalang kahulugan ng buhay. Kung ikaw ang nagbibigay ng mga tandang iyon, ikaw ang nagiging sentro ng kanyang realidad. Ngunit tandaan, ang ilusyon ng tadhana ay hindi laruan. Kapag ginamit mo ito ng walang puso, nagiging kalokohan. Kapag ginamit mo ito ng may intensyon at disiplina, nagiging sining. Tulad ni Cleopatra, kailangan mong magtiwala sa oras. Hindi mo kailangang pilitin ang koneksyon. Ang kailangang gawin ay likhain ang mga sandaling magmukhang itinakda. Ang huling lihim dito ay ito. Kapag nais mong iparamdam sa isang tao na kayo ay tadhana, kailangan mo ring iparamdam na maaari kang mawala. Dahil ang tadhana ay may halong takot. Kapag masyadong sigurado ang tao, nawawala ang hiwaga. Si Cleopatra ay laging parang alon, dumadampi, umaatras, bumabalik. Sa bawat pagbalik, mas malalim ang dagat. Sa huli, iyan ang sining ng ilusyon ng tadhana. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo, baguhin mo lang ang pananaw ng isa. Kapag naniwala siyang ikaw ay itinakda, hindi ka na niya kailanman makakalimutan. Sa isip niya, ikaw ang sagot na isinulat ng langit. At habang siya ay nabubuhay, ikaw ay magiging simbolo ng kung ano ang ibig sabihin ng bakas ng Diyos sa tao. Aralin 9, ang ritual ng contrast. Ang sining ng paggawa ng isang tao na maakit sa pagkasalungat ng emosyon. Alam ni Cleopatra ang bagay na hindi kayang maunawaan ng karamihan. Ang puso ng tao ay hindi naaadik sa kabaitan, kundi sa pagbabago. Hindi sa kalmado, kundi sa bagyo. Dahil kapag ang isang tao ay patuloy mong pinaparanas ng parehong emosyon, nagsasawa siya. Ngunit kapag siya ay pinaparanas mo ng sunod-sunod na kabalintunaan, kasiyahan at takot, pag-ibig at pagdududa, katahimikan at sigaw, hindi na niya alam kung aalis o mananatili. At kapag ang emosyon ay hindi na makaalis, ikaw ang nagiging sentro ng lahat ng kanyang pakiramdam. Iyan ang tinatawag ni Cleopatra na ritual ng contrast, at ito ang kanyang pinakamapanganib na sandata. Sa loob ng palasyo ng Alexandria,
Madalas niyang gamitin ang sining na ito sa mga sandaling alam niyang siya na ang may hawak ng puso. Kapag ang isang lalaki ay sobrang kumpiyansa sa kanyang pagmamahal, babaligtarin niya ang daloy ng enerhiya. Sa isang gabi ng paglalambingan, bigla siyang magiging malamig. Kapag siya ay hinanap, hindi siya magpapakita. Kapag siya ay tinanong, magbubuga lang siya ng ngiti at sasabihin, "Bakit mo ako hinahanap kung alam mong narito pa rin ako?" Sa isang saglit, ang mundo ng lalaki ay guguho sapagkat hindi niya alam kung siya ba'y minamahal pa o ginagawang tanga. At sa paghahanap ng kasagutan, nagiging adik siya sa proseso. Ang konseptong ito ay lumalalim pa kapag isinasama sa pisikal na presensya ni Cleopatra. Ang kanyang tinig ay maamo, ngunit may tunog ng babala. Ang kanyang halimuyak ay nakalalasing, ngunit may halong asim ng kamandag. Kapag siya ay ngumingiti, parang may lihim na kasamang hinanakit. Ang bawat kilos niya ay magkasalungat at ang mga kontradiksyon na iyon ang nagiging dahilan kung bakit siya hindi nakakalimutan. Ang utak ng tao ay ayaw sa bagay na hindi nito kayang ipaliwanag kaya't paulit-ulit nitong sinusubukan. Sa bawat pagtatangka, lumalalim ang pagkahumaling. Ayon sa mga pag-aaral sa Neuroscience of Emotion, kapag pinagsama mo ang magkasalungat na damdamin, halimbawa takot at kasiyahan, ang utak ay naglalabas ng mataas na antas ng adrenaline at dopamine ng sabay. Ang epekto nito ay euphoria, isang uri ng ligayang halo sa kaba. Kapag naramdaman ito ng isang tao, gusto niyang ulitin. Si Cleopatra, bago pa man dumating ang agham, ay marunong nang gumawa ng ganitong karanasan. Ang bawat paglapit niya ay may init, ngunit sa ilalim ng init na iyon ay may banta ng pagkawala. Kaya't habang pinipilit mo siyang hawakan, natatakot kang baka siya ay mawala. Sa pagitan ng dalawang emosyon na iyon, nagiging bihag ang kaluluwa. Minsan, sa kalagitnaan ng isang piging, si Cleopatra ay biglang magtatayo, aalis, at hindi na babalik sa buong gabi. Sa umaga, makikita mo siyang tahimik, nakatingin sa bintana, tila walang pakialam. At kapag nagtanong ka kung nasaan siya kagabi, sasagot siya ng, "Nandyan lang ako, pero hindi mo ako nakita." Ang mga salitang iyon ay parang lason, banayad, ngunit tumatagos. Iyon ang ritual ng contrast, pagpaparamdam ng presensya sa pamamagitan ng pagkawala, pagpapadama ng lambing sa pamamagitan ng lamig. Ngunit hindi ito basta-bastang laro. Si Cleopatra ay may disiplina. Alam niyang ang contrast ay kailangang sundan ng ritmo. Kapag puro paglamig, namamatay ang koneksyon. Kapag puro init, nasusunog ito. Kaya't siya ay parang musika. May galaw, may katahimikan, may crescendo at biglang paghinto. Sa bawat sandali, ang puso ng kanyang kausap ay sumusunod sa tugtog na siya mismo ang nilikha. Sa ganitong paraan, siya ang nagiging kompositor ng kanilang damdamin. At kapag ang emosyon ng isang tao ay nasa iyong kamay, pag-aari mo na rin ang kanyang katinuan. Ang ritual ng contrast ay hindi limitado sa pag-ibig. Sa modernong mundo, ito ang sikreto ng lahat ng mga lider at artista na may kakaibang magnetismo. Ang taong marunong maglaro sa pagitan ng kabaitan at autoridad, ng sigla at katahimikan ay nagiging sentro ng atensyon. Dahil ang isip ng tao ay hindi makapili kung anong imahe ang paniwalaan at sa kaguluhan na iyon, sila ay tumatali. Si Cleopatra ay hindi na kontento na maging kaakit-akit. Gusto niyang maging mahirap kalimutan. At ang tanging paraan para maging ganoon ay lumikha ng emosyon na hindi mo kayang ilagay sa salita. Isang gabi, matapos ang isang matinding pagtatalo, si Marco Antonio ay umiyak sa kanyang harapan. Ngunit imbes na yakapin ito, ngumiti si Cleopatra at sinabi, "Kung kaya mong umiyak para sa akin, kaya mo ring labanan ang buong Roma para sa akin." Sa isang sandali, ang sakit ay naging inspirasyon, ang pag-iyak ay naging panata.
Iyon ang kapangyarihan ng ritual ng contrast, ang pagbaligtad ng bawat emosyon sa panibagong apoy. Ngunit mag-ingat, ang ritual na ito ay parang apoy na walang hanggan. Kapag ginamit mo ng walang habag, sinusunog mo pati sarili mo. Si Cleopatra ay bihasa hindi dahil siya ay malamig, kundi dahil marunong siyang huminga sa gitna ng apoy. Kapag naramdaman niyang nasusobrahan na ang tensyon, siya ay tatahimik. Kapag sobra na ang sakit, siya ay magiging malambing. Ang bawat kilos niya ay parang pagguhit sa hangin. Walang direksyon sa una, ngunit laging may ibig sabihin sa huli. Sa huling bahagi ng ritual na ito, may aral na dapat tandaan. Ang contrast ay hindi pag-arte. Ito ay katotohanan ng kalikasan. Ang tao ay hindi ginawa para maging pareho araw-araw. Ang puso ay umiibig dahil may pagbabago. Kapag natutunan mong yakapin ang pagbabago, matututunan mo ring yakapin ang kapangyarihang dala nito. Si Cleopatra ay hindi kailanman nagmukhang desperado dahil alam niyang siya ang bagyo. At sino ba ang hindi bumabalik sa bagyong nakasanayan niyang mahalin? Ang ikasiyam na aral ay ito. Kung nais mong maging hindi malimutan, huwag kang maging pareho. Maging ulan at araw, lambing at kamandag, kapayapaan at digmaan. Ang tao ay hindi naaadik sa iisang anyo, kundi sa emosyonal na paglalakbay. Kapag ikaw ang nagbibigay ng paglalakbay na iyon, ikaw ang kanilang magiging tahanan, kahit ikaw ang dahilan ng kanilang pagkaligaw. Aralin 10, ang kapangyarihan ng pagkawala, ang sining ng pag-iwan ng multong hindi namamatay. Si Cleopatra ay hindi kailanman umasa sa presensya. Alam niyang ang mga sandaling nasa harap ka ng isang tao ay may hangganan, ngunit ang mga sandaling wala ka ay maaaring tumagal magpakailanman. Habang ang iba ay pinipilit manatili, siya ay marunong mawala. Ngunit sa kanyang pagkawala, hindi siya nawawala. Siya ay nananatili bilang multo sa isip ng mga nakilala niya. Dahil ang tunay na pagkaadik ay hindi sa taong kasama mo, kundi sa taong hindi mo maalis sa iyong isipan. Iyon ang kapangyarihan ng pagkawala, ang kakayahang manatili kahit wala ka na. Ang utak ng tao ay nilikha upang takasan ng kawalan. Kapag may biglang nawala, patuloy itong naghahanap. Kapag may boses na tumahimik, paulit-ulit itong inuulit sa isip upang marinig muli. Alam ni Cleopatra na sa bawat pag-alis niya, ang mga naiwan ay magiging alipin ng kanilang sariling pagnanais. Kaya't siya ay laging umaalis sa sandaling pinaka-hinahanap. Hindi siya nawawala dahil sa inip, nawawala siya upang lumalim ang kagustuhan. Kapag ang isang damdamin ay binigla ng kawalan, nagiging alaala ito, at ang alaala ay hindi na kailanman namamatay. Minsan matapos ang isang gabing puno ng halakhakan, sa sandaling si Marco Antonio ay muling nahulog sa kanyang bisig, siya ay tatayo, dahan-dahang lalakad palayo at sasabihin, "Huwag mo akong hanapin." Hindi iyon banta, kundi panalangin. Alam niyang sa bawat huwag, lalong hinahanap. Alam niyang ang tao ay naaadik sa kung ano ang ipinagbabawal. Kaya't sa bawat pagkawala niya, siya ay nagiging mas mahalaga. Ang mga lalaking kanyang iniwan ay patuloy na naghahanap ng mga bakas, isang pabangong naiwan sa unan, isang tunog ng boses na tila naririnig pa sa hangin. Ayon sa mga modernong teorya sa psychological attachment, ang pagputol sa emosyonal na koneksyon ng biglaan ay lumilikha ng emotional deprivation loop. Ibig sabihin ang utak ay patuloy na humahanap ng dating pinagmumulan ng kasiyahan. Kapag hindi na ito makita, ang katawan ay nagiging desperado at ang isip ay paulit-ulit na bumabalik sa mga alaala upang punan ang kawalan. Si Cleopatra ay marunong sa siklong ito. Bago siya mawala, lilikha siya ng alaala na sobrang matindi. Isang gabing hindi mo makakalimutan. Isang ngiti bago siya lumayo, isang titig na parang pangako. Kapag dumating ang kanyang pagkawala, ang alaala ay nagiging simbahan na paulit-ulit mong dinadalaw.
Ang sikreto ng kapangyarihang ito ay hindi sa biglaang pag-alis, kundi sa tamang paghahanda. Si Cleopatra ay hindi basta lumalayo, gumagawa siya ng tanikala bago ito gawin. Sa bawat sandali ng lambing, inihahanda na niya ang utak ng kanyang kausap na maging adik sa kanya. Kapag naramdaman mong siya lamang ang nakakakita sa iyo, kapag ang bawat halakhak ay tila kanya lamang, kapag naramdaman mong siya ay tahanan, doon siya mawawala. At sa kanyang pagkawala, ang tahanan ay nagiging kulungan. Ngunit hindi lahat ng pagkawala ay kapangyarihan. Kapag nawala ka ng walang iniwang marka, nakalimutan ka. Kapag nawala ka ng may iniwang kirot, naaalala ka. Ang mahalaga ay kung paano ka aalis. Si Cleopatra ay hindi kailanman nagpaalam ng may drama. Umaalis siya ng may katahimikan, ngunit laging may tanda. Minsan isang huling tingin, minsan isang mensaheng hindi tapos. Kapag may tinig na hindi mo alam kung ano ang kahulugan, binabalikan mo ito paulit-ulit. Iyon ang kanyang sining. Ang sining ng pag-iiwan ng bukas na sugat sa emosyon ng iba. Isang gabi, matapos ang isang pag-uusap tungkol sa buhay at kamatayan, sinabi ni Julius Caesar sa kanya, "Kung mawala ka, paano ako mabubuhay?" Ngumiti lamang siya at sinabing, "Kung hindi mo alam kung paano, marahil iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong mawala." Sa isang sagot, binigyan niya ng kahulugan ang kanyang pagkawala. Hindi ito pagtatapos, kundi aral. At habang iniisip iyon ni Caesar, lalo siyang nalululong, hindi sa katawan ni Cleopatra, kundi sa ideya niya. Ang mga ideya ay walang kamatayan. Ang sining ng pagkawala ay maaari mong gamitin sa buhay mo. Kapag natutunan mong huwag palaging naroroon, natutunan mo ring iparamdam sa iba ang halaga ng iyong presensya. Ang taong palaging nakikita ay nawawala ang misteryo. Ang taong marunong mawala ay nagiging alamat. Hindi mo kailangang maglaho ng ganap. Ang kailangan mo lang ay marunong kang magpahinga sa emosyon ng iba. Kapag naramdaman nilang wala ka, mararanasan nila ang bigat ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, ikaw ang tanging tunog na gusto nilang marinig. Ang huling antas ng aral na ito ay pagmamaster ng memory projection. Kapag gusto mong manatili sa isipan ng isang tao, kailangan mong lumikha ng mga sandaling paulit-ulit niyang babalikan. Hindi kailangang magarbo, isang halakhak sa tamang oras, isang sulyap na puno ng sikreto, isang pariralang parang sumpa. Kapag ang isang alaala ay naglalaman ng emosyon, nagiging kaluluwa ito. At kapag ang isang tao ay nakatira sa loob ng alaala, kahit mawala siya sa mundo, buhay pa rin siya. Iyon si Cleopatra, isang multo ng pagnanais na ayaw nating ipalibing. Sa modernong panahon, ito ang pinakamabisang aral sa lahat. Sa panahon ng sobrang presensya, ang pagkawala ay nagiging karangyaan. Kapag natutunan mong hindi agad sumagot, hindi agad bumalik, hindi agad ipaliwanag, ang tao ay matututong hanapin ka. Ang kasalukuyang mundo ay puno ng ingay at sa gitna ng ingay na iyon, ang katahimikan mo ang magiging alamat. Sa huli, ang kapangyarihan ng pagkawala ay ang kapangyarihan ng alaala. Si Cleopatra ay namatay 1,000 taon na ang nakalipas, ngunit ang kanyang pangalan ay buhay pa rin. Dahil siya ay hindi kailanman nawala sa isipan ng mga taong tinuruan niyang magmahal sa pamamagitan ng pag-alis. Ang tunay na reyna ay hindi yaong palaging naroroon. Siya ay yaong kapag nawala, nararamdaman pa rin ng mundo ang kanyang presensya sa bawat hinga. Sa pagtatapos ng 10 araling ito, malinaw na si Cleopatra ay hindi lamang babae ng laman. Siya ay babae ng ideya. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmula sa balat, kundi sa isip. Habang ang iba ay umaasa sa kagandahan, siya ay umasa sa pag-unawa sa likas na kahinaan ng tao, ang pagnanais na maramdaman, ang pangangailangan na paniwala ang espesyal, at ang takot sa pagkawala. Ginamit niya ang bawat emosyon bilang instrumento, bawat tingin bilang ritual,
bawat katahimikan bilang sermon. At sa pagitan ng mga iyon, itinayo niya ang pinakamatagal na imperyo sa mundo, ang imperyong hindi gawa sa bato, kundi sa alaala. Ang tunay na lihim ni Cleopatra ay hindi ang pagiging diyosa, kundi ang pagiging salamin. Ipinakita niya sa mga tao hindi kung sino siya, kundi kung sino sila kapag kasama siya. Ginawa niyang adiksyon ang karanasang iyon. Dahil sa kanya, natutunan ng mga puso kung paano maging bihag ng sariling emosyon. At iyon ang dahilan kung bakit kahit nawala na siya, naririto pa rin siya sa bawat kwentong paulit-ulit nating binabanggit, sa bawat ngiting nagtatago ng misteryo, sa bawat titig na parang may lihim. Ngayon, hawak mo ang mga lihim na iyon, ang sining ng hiwaga, ng ritmo, ng pagkawala, ng kontrast at ng katahimikan, lahat ng sandatang ginamit ni Cleopatra upang igapos ang puso ng mga pinakamakapangyarihang lalaki ng kanyang panahon. Ngunit higit pa sa pagkontrol, ito'y sining ng pagkakaunawa. Dahil kapag nauunawaan mo ang kaluluwa ng tao, hindi mo na kailangang pilitin, kusang susunod ang mundo. At sa huling hinga ng video na ito, tandaan mo, ang pinakamalakas na anyo ng pag-akit ay hindi ang paghawak, kundi ang pag-iwan ng bakas. Si Cleopatra ay namuhay bilang alamat, hindi dahil sa kanyang trono, kundi dahil sa mga isip na hindi niya kailanman iniwan. Kapag natutunan mong gawin iyon, ang maging multong maganda, presensyang hindi nakakalimutan, ang oras mismo ang luluhod sa iyong pangalan.